masamang balita, buhay pa si Tanya ating. At ang magandang balita, nalaglag ang sanggol na dinadala niya. Eh di ba't yan naman talagang gusto mong marinig? Kaya nagpunta ka rito sa ospital? Aba, Larry, hindi ko yata gusto yung tono ng pananalita mo. Nagpunta ako rito para makisimpatya sa nangyari sa asawa mo. Pagkatapos, pararatangan mo lang ako ng ganyan? Makatarungan nga ba ang panghuhusga sa kapwa? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Alicia sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang mabuti pa, para wala na tayong pag-usapan pa, ibenta na natin itong lote at bahay na naiwan ni Inay at Itay. Paghatian na lamang natin yung mapagbebentahan. Pero ateng, baka mahirapan kami mag-asawa na maghanap ng maayos na matitirhan. Lalo na kung hindi sasapat na pambili yung perang magiging kaparte ko galing sa bentahan. Kailangan na nating ayusin ang tungkol sa loting to hanggat maaga, Larry. Kaysa naman pagdating ng panahon, may mangyaring hindi natin inaasahan. Yung asawa mo lang siya makinabang. Oo, teka, ateng. Hindi na yata magandang itinutumbok ng mga salta mo. Pagkatapos, itadamay mo pa si Tanya. Eh wala namang kaalam-alam dito sa pinagtatalunan natin. Eh bakit naman kasi pinakasalan mo pa yung babaeng lansangan na yan? O pwede naman pakisamahan mo na lang. Para wala siya maging dahilan para mag-interes sa lote at bahay na ito pagdating ng araw. Sa mga tuwid, si Tanya talagang pinupunto mo sa pag-uusap natin ito. Oo! Dahil imposible namang hindi siya magka-interes sa malaking bahay na ito. Lalo na't dati lamang siyang sa karito nakatira. Kasama yung ex-convict. Tama na. Tama na, ating! Hindi na nagiging magandang takbo ng usapan natin eh. Masyado mong tinatapakan ang pagkatao ng asawa ko. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi sa kagaya ng iniisip mo. At yan ang patutunayan ko sa'yo. Tingin pwede kayo ko din. Dumaan ulit. Oh, Tanya, minom ko muna ng tubig para mawala yung paninikip ng dibdib mo. Salamat. Salamat, Rosie. Ang sabi mo, galing sa malaking bahay si Aling Alicia? Oo. Nagtago nga ako sa kwarto. Hindi ako lumabas hanggat hindi siya umalis. Sa boses pa lang kasi niya, natotrauma na ako eh. Hindi ko talaga kayang humarap sa kanya. Ewan, natatakot talaga ako, hindi ko maipaliwanag. Bakit? Ano bang dahilan niya ng pagpunta doon? Narinig ko, pinabebenta na niya yung tinitira namin kay Larry. Huh? Sabi, paghatian na lang daw nila yung mapagbebentahan. Ano? Eh, bakit daw? Pinagbibintangan niya ako. Pinag-i-interesan ko daw yung lote at bahay na yun, Rosie. Ang babaw naman ang utak niya si Aling Alicia. Malamang napaparanoid na yung kapatid ni Larry na yun. Ay, ano nga? Kasi sakim siya sa lahat ng bagay. Kaya pati ibang tao, pinag-iisipan ng masama. Natatakot ako. Alam ko kung gano'n niya ako isinusuka. Palagay ko, isa lang sa paraan niya yung pagbebenta sa bahay na yun para guluhin ang pagsasama namin ni Larry. Pero yung mga susunod, hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Jimbo, may naghahanap sa'yo. Importante raw. Sino? Ako, Jimbo. Teka, di ba kapatid ka ni Larry? Nasama ngayon ni Tanya? Anong masamang hangin ang naghatid sa inyo rito sa hideout ko? Ha? May ipatatrabaho ko sa iyo. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko ang serbisyo mo sa halagang gusto mo. Sige. Ano yan? Sabihin mo na. Para magkasundo kagad tayo. Dami pera. Lansyo. Alicia, Brad.
Alonso. Alicia, may gusto lang sana akong itanong sa'yo. Kung hindi importante yung itatanong mo, wag na. Aabalahin mo lang yung pagbibilang ko sa mga perang to na nasingil ko sa mga pautang ko sa palengke. Nakita kitang lumabas sa eskinitang tinutumbok. Ay, tumutumbok. Mga pautang ko sa palengke. Nakita kitang lumabas sa eskinitang tumutumbok sa hideout ni Jimbo kagabi. Ay, nung ngayon ko nakita mo kung nung galing doon. Sigurado ka ba doon ako nang galing? Kilala ko ang takbo ng utak mo. Anong binabalak mo? Ha? Eh, bakit ko naman sasabihin sa iyo kung anong binabala ko? O edi, nabulilyaso. At saka pwede ba? Huwag mo akong pakialaman sa diskarte ko. Ang intindihin mo ha, yung obligasyon mo na paniningil sa palengke. Ay, lumalaon, lumiliit yung koleksyon mo. Siguro nangungupit ka, ano? Aba, si Larry yung tumatawag ka. Bakit kaya? Oh, hello, Larry. Hello, Rosie. Pasensya na sa abala, ha? Pero hindi ko kasi makontak si Tanya sa cellphone man o sa messenger niya, eh. Palagay ko, down na naman ang signal sa area namin dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. Eh, kung makasasaglit ka sa bahay namin, pakisabi sana, hindi ako makakauwi dahil tumirik yung motorsiklo ko sa baha. Hindi ko naman maiwan, baka mawala. Okay, sige. Ako nang bahala. Pupunta ako doon. Maraming salamat, Rosie. Ha? Okay. Larry, ikaw na ba yan? Bakit? Hindi mo na ba kabisadong amoy ko, Tanya? Jimbo? Paano ka nakapasok dito? Anong kailangan mo? Siyempre, ikaw. Kasi baka namimiss mo na yung mga yakap at halik ko, eh. Huwag kang lalapit. Huwag mo ako hawakan. Alam ko, namimiss mo na yung karinyo batal kong ganito. Mo na. Saan ka galing? Bakit bukas yung gate sa labas? Hindi kaya nakauwi na rin si Lali? At nauna pang makarating dito? Siguro sa pagmamadali. Hindi na nailak yung gate. Buti pa pumasok na ako. Oh, at itong main door nakabukas din. Tsaka, bakit ang muli ng paligid? Ang dami nagkalat na bubo. Ang basag na figurin dito sa sala. Naku, hindi na ito maganda. Baka may masamang nangyari sa mag-asawa. Sa kwarto nila, pupuntahan ko baka nandun sila. Rosie? Walang yaka, Jimbo! Ayan, ito! Dito mo ako kay Tanya! Bakit kukuha ng pinsan ko, ha? Anong ginawa mo sa kanya? Puksingero pala yung babae. Brad, ginahasa mo. Rosie, ano nangyari kay Tanya? Bakit dito mo ako sa ospital pinadiretso? Si Jimbo, pinasok si Tanya sa loob ng bahay niyo. Pinagsamantalahan niya ang pinsan ko. Ano? Hindi tumitigil yung pagdarugo niya. Kaya nga, tinakbo na namin dito sa Si Jimbo? ospital. Nasaan ngayon ang hype na yun? Nandun na sa presinto. Nakahingi agad ako ng saklolo. Ha? Lolo? Nakahingi agad ako ng saklolo kay Mang Valencio. Ng mga sandaling yun. Kaya nga, naitibre niya agad sa mga barangay tanod yung nangyari. Ayun, nahuli nila si Jimbo. Paglabas pa lang ng gate. Pagbabayad sa akin ng hype na yun. Pagbabayaran niyang lahat ng kanyang kawa ka lang yan. Pagbabayad sa akin ng hype na yun. Pagbabayaran niyang kawalan niya ang ginawa niya. Lagi, meron ka pang isang dapat malaman. Ano yun, Rosie?
si Tanya. Oh, Nakunan. ano? Nalaglag ang sanggol na dinadala niya. Oh, Diyos ko. Ang anak ko. Ang anak ko. Larry, nalaman ko sa Kuya Milencio mo nangyari kay Tanya. Ano? Kumusta na ang kalagayan niya? Ang masamang balita, buhay pa si Tanya atin. At ang magandang balita, nalaglag ang sanggol na dinadala niya. Hindi ba't yan naman talagang gusto mong marinig? Kaya nagpunta ka rito sa ospital? Aba, Larry, hindi ko yata gusto ang tono ng pananalita mo. Nagpunta ako rito para makisimpatya sa nangyari sa asawa mo. Pagkatapos, pararatangan mo lang. Umami na sa presinto si Jimbo. Sandali. Yan. Pararatangan mo lang ako sa nangyari sa asawa mo. Pagkatapos, pararatangan mo lamang ako ng Umami na sa ganyan. presinto si Jimbo, ating. Binayaran mo raw siya para pagsamantalahan si Tanya. Binigyan mo raw siya ng 2 duplikadong suso. Para pagsamantalahan si Tanya. Binigyan mo daw siya ng 2 duplikadong susi para sa gate at para sa main door para makapasok siya sa malaking bahay. Kaya huwag ka nang magpanggap na naapektado ka sa nangyari sa asawa mo. Dahil naapektado ka. Naapektado. Kaya huwag ka nang magpanggap na apektado ka sa nangyari sa asawa ko dahil ikaw ang utak ng kawalangyaan yun. Anong ibig mong sabihin na si Jimbo sa presin? Ito? Umami na si Jimbo Umami. sa presinto. Anong ibig mong sabihin umami na si Jimbo sa presinto? Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang galit mo kay Tanya. Samantalang, nagpapakababa naman ang asawa ko. Galit. Nasabi mo galit. Galit. Anong ibig mong sabihin umami na si Jimbo sa presinto? Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang galit mo. Galit sa kanya. Presinto? Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang galit mo kay Tanya. Samantalang nagpapakababa naman ang asawa ko para lang maabot ang mga pamantayan mo sa buhay. Na hanggang ngayon, hindi ko maunawaan, ating. Ano pa bang kasiyahan ang hinahanap mo sa sarili mo? Kung bakit kailangan mo pang manira ng kaligayahan ng kapwa mo para lang mapatunayan na mas marami kang pera, na mas angat ang kalagayan mo. Larry, pakinggan mo muna sana ako. Siguro nga, kailangan na natin ipagbilang lote ng ating mga magulang. Lote at malaking bahay. Siguro nga, kailangan na natin ipagbilang lote at malaking bahay para Siguro nga, kailangan na natin ipagbilang lote at malaking bahay para makalayo na rin kami para makalayo na rin kami Tanya sa'yo. Para malaya kaming magpamuhay na hindi na masasako pa ng mga panguhusga mo. Nanduto. Kahit kailan, walang buting na idudulot ang labis na pangmemeno sa pagkatao ng kapwa, Alicia. Dahil kahit na sino, walang karapatang kondenahin ang pagkatao ni Numan. Testigo ko lamang kay Jimbo Milencio. At kung kailangan may panagutan din ako sa pangyayari, handa akong tanggapin ang anumang magiging kaparusahan. Sana, sa pagkakataong ito, huwag mo nang hayaang iligaw ka pa ng mga malimong panuntunan. Ayoko na magkamali, Milencio. Ngayon ko na nararamdaman ng sakit. Dahil sa akin bumalik lahat ang pangit na resulta ng aking kapangasan. Ayoko na ganitong buhay. Sa bawat galaw ko, sinusumbatan ako ng konsensya ko. Gusto ko na ng tahimik na buhay. At hindi ko sasayangin ang mga pagkakataong
maaari pa akong magbago. Ayan. Pito. Likas na mabuti ang tao, kabutihang taglay-taglay at di nawawala sa puso, sa kabila man ng naghaharing kasamaan sa mundo. Bagamat bawat isa ay kailangang mamuhay palagi ng ayon sa batas, ng nasa itaas, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at si Susan Robles bilang Alicia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon.